May sir, pagdating ng araw, pati ikaw sir, kawawa ka rin sir. Kung ako nandyan, pero alam mo, itong mga polis natin na nasa baba na ranggo ay masyadong mabait yan. Susunod at susunod talaga ng order yan. Kaya sana rin na, yun nga, intindihan rin natin yung tayo sa taga-QGC, intindihan natin yung mga sitwasyon ng mga polis dyan. They're just following orders. Kawawa rin sila. Senator Bato, last question po. Senator Bato, no? Kasi before pa dumating yung mga pulis na yan, andito na kami. And until now, andito po kami. Palala po ng palala ang sitwasyon ngayon, considering meron ng utos ang korte na sila ay lumayas na dito. Kailan ba? Meron pang susunod na hearing? At dapat isama kasi alam nyo nangyari, hindi na namin alam kung sino ang nagko-command dito. Simula lumabas yung utos ng korte, hindi na po nakikita si Torre dito. So hindi natin alam sino na nagko-command po dito. Ay nako. Ewan ko paano yan. Kawawa itong mga bata ito. Lost souls ito sila na mga lost souls. Kawawa. Naawa ko sa kanya. Bakit gano'n na lang? No? Gano'n na lang. Ako kahit na gaano ko kagalit sa tao. Halimbawa, galit ako kay Pastor Kibuloy, no? Pipersonalin ko talaga siya. Pero hindi ko rin masikmura na isakripisyo ko yung aking mga subordinates, yung aking mga tauhan na i-violate ninyo yung batas. Huwag niyo sundin yung rule of law para lang kasi galit ako dyan sa hinahanap natin. Ayaw ko rin idama yung mga tao ko. Senator? Malungkot na sitwasyon, malungkot. Singit lang po ako. Si Ina po ito. Kasi, Senator, sumbong ko na to sa inyo kasi may tanggap po kami ditong report, no, na mayroon po mga individual, mga minor, mga batanon po na pumapasok po sa religious compound ngayon at pinapag-uniform po sila ng mga pulis. At ang plano daw po dito ay sila po ang gawing ebidensya na umano'y human trafficking po. At kung mapapansin po sa footage natin, hindi po sila mga naka-proper uniform po ng pulis, mga nagtatakipan ng mukha. At ito pong meron din po kasing construction or parang drilling na ginagawa po sa GMC basement ngayon. At dun daw ilalagay sila para magiging bunker umano ng mga biktima po ng human trafficking. Ano po ang dito? Warning, Senator Bato? Wala ba kayong monitor sa ginagawa ng drilling doon sa loob? Dapat nagmo-monitor rin kayo para hindi nila magawa yung kung yan ang plano nila, hindi nila magawa yan kasi katagal-tagal na nila diyang tapos ngayon may lalabas na naman na human trafficking victim kung gusto ng palabasin yan. Very questionable na. Senator, ang problema po kasi namin, hindi limitado po talagang galaw sa loob ng mga misyonaryo po. Yung problema namin, kahit nga may TPO na po, nakikita po, kanina lang nagbarikada na naman po sila. Hindi po nila inaalaw ang mga lawyers namin basta-basta sa kung saan man sila nagtatrabaho dyan ng drilling po na yan, Senator. Sabihan nyo si Pastor, si Attorney Torrio na dalhin na naman sa korte yung sitwasyon na yan para yun nga, I am losing hope with the situation. I am losing options kung anong dapat gawin. Korte na lang tayo, magtiwala natin sa korte. Kung anong sabihin ng korte, kung may lalabas sa court order, ayaw naman na sundin. So, ako, nagiging hopeless na ako eh. Parang hindi ko na alam kung anong gawin natin. Senator? Kapag hindi pa sila susunod. Yes? Opo, Senator, bago lang si Kaado, may mga katanungan lang. Madagdag ko lang din dito nga sa balita, impormasyon na tanggap namin na yung mga bata ginagamit na, nagsusuot na ng police uniform. At yun nga ang balita na posible itong gamitin ng mga biktima di umano ng human trafficking. Ilalagay doon sa bunker doon na kinoconstruct nila dyan mismo sa KOJC Religious Compound at palalabasin ng mga biktima ng human trafficking. Senator Bato, ang problema kasi gustong pumasok, gustong kunan at samahan ng mga KOJC missionary workers at kahit mga lawyers ay hinaharangan itong mga pulis. Ngayon, yung hiling lang namin, kahit yung mga gamit nila, hindi dumadaan doon sa scanner ng KOJC.
private property po yan. Kahit lang ganun lang na protocol, sundin nila, wala namang problema po. Yun lang problema, hinaharangan nila despite doon sa TPO na inilabas po ng korte. Ganun talaga. What do you propose? Anong gawin natin yan? Kung na-monitor nyo yan, na hindi nyo napipicturan yung mga bata na pumasok na yan. Meron, Senator, meron kaming nakuha kanina. May report kaming natanggap kanina. Mabuti. Sige. Yes, Ninyo, nasa isang bus. Oo. Pero Senator, i-compile nyo yan. Opo. I-compile nyo yung mga pictures na yan. Opo, baka available daw kayo, Senator, kung may time po kayo, baka po kayo papasukin dyan sa ginagawang ng kapulisan, at least kayo po mismo makasaksi sa ginagawa nitong nasa otoridad. Kasi nga po, mismong mga may-ari na, mga taga-KOJC, ay hindi na po pwedeng makakita man lang, makapasok dyan sa, walang access dyan sa loob. Baka posibleng kayo or kung sino mang mas mataas na opisyal, maka-check man lang, maka-inspect itong sa ginagawa ng mga kapulisan dahil nakakabahala po itong ginagawa. Kasi ang plano po talaga nila, aakusahan ang KOJC na dito tungkol sa human trafficking. Mas lalong mapapatagal po ang kanilang pananatili po dyan, Senator. So baka sakali lang po na makatulong po, at least ma-check lang po yung ginagawa nila sa baba, doon po sa Jose Maria College at dito po sa KOJC. Kasi nga, itong mga ginagamit nilang mga pulis ko, no? Kasi nagsusuot din sila ng pulis t-shirt, yung uniforme, pero nakakover po, nakatakip po yung mukha nila. Hindi naman po ito yung proper uniform ng mga pulis, Senator. At alam po ninyo kung ano po ang tama para po sa mga kapulisan, Senator. Nakikinig po mga taga-KOJC ngayon sa inyo. Napapanood po kayo dyan po sa KOJC Religious Compound, Senator. Nandito kasi ako sa Manila ngayon dahil may session kami. Tapos, yun din, busy rin ako dahil coordinated attack sila eh. Yung QGC na yan, tapos itong si Espinido, ginamit na naman nila doon sa hearing sa House para magsalita kung anong pinagsasabi. Kaya busy rin ako dito sa kakasagot sa mga tanong ng mga media dito pertaining dyan sa mga allegation ni Espinido. Kaya hindi pa ako makauwi dyan. Siguro kung makauwi ako, pupunta ako dyan sa inyo. Opo. Senator, si Kaado, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Sige. Kaado? Kaado. Ayun, Coach Oli, may dagdag ka pang tanong? Alright. Siguro, Senator, Coach Oli, may dagdag ka pang tanong? Ayan po, Senator Bato. Yes. Ayan. Siguro baka makausap nyo itong mga pulis. Gaya na sabi ko, narinig po tayo. Baka naman kahit papasukin kami. Sabihan nyo sila kasi nag-human barricade at hindi po namin sila pwedeng papasukin. Hindi po pwede namin tuwayin sila dahil ang napakadami po nila at mga armado yan. Hindi po, fake news po yung sinabi na wala silang armas. Fake news yun. So, pagka nagbarikada na sila dyan, kahit na sinabihan ulit sila ng korte, wala kaming magagawa. So yung sinasabi nyo pong advice na makunan sila, mapakahirap. Ano po kasi, Senator Bato pag meron silang gustong gawin, naghaharang, nagbabarikada yung mga yan. At napakadelikado po para sa mga members o kahit sino man na mag-a-attempt, magpumilit pag sila ay nakabarikada na. Sige, anong gusto mong gawin ko, Coach Uli? Anong gawin ko? Siguro kung baka masabihan nyo sila na magpapasok ng mga media kasi kung ano man ang makita nila dyan at walang nakakuhang media, walang maniniwala. So hindi legit, di ba? Hindi legit. Let's just hope na makinig sila ngayon. Sabihan ko sila. Kayong mga pulis dyan, nandyan, kung nakikinig kayo ngayon, mali po yung ginagawa ninyo na nire-restrict nyo yung movement ng mga tao na may-ari ng private property na yan. Remember, yung private property na yan, hindi yan siya inexpropriate ng gobyerno para makuha ninyo.
Sila po ang nagmamay-ari niyan, kaya huwag niyo i-restrict yung movement nila. At saka kung wala kayong tinatagong masama, huwag niyo silang pigilan na mag-cover sa mga ginagawa ninyo. Kasi kung ayaw ninyong mag-cover yung ginagawa ninyo, so may duda ang mga tao na meron kayong gagawing makabalaghan na hindi maganda. So please be transparent kung anong ginagawa ninyo para hindi kayo mapagdudahan. In the end, kayo rin ang mga problema dyan kung hindi nyo gagawin kung what is legal. So, yun ang advice ko sa inyo. Transparent kayo. Huwag nyo harangin kung nagko-cover yung mga taga-QGC sa mga movement nyo dyan. Kung kayo binibidyohan, huwag nyo harangin dahil karapatan nila yan. Aperte nila yan, yung pinasok ninyo. So, huwag ninyong harangin. Advice ko lang yan sa inyo. Advice ko sa inyo yan. Alright. Senator, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon na ngayong Salamat. gabi. At mabuhay po kayo, Senator. Salamat, Senator.